Sa naghahanap ng comparison ng G-Star Mini Driving Light at sa mga nag-request, nakakuha na po tayo ng unit. Unahin natin yung request nyo, ang G-Star Mini Driving Light version 3. Ito ay may 30 watts at may presyo na 1,000 pesos. Ito yung itsura ng kanyang white light. Malapad at malaki yung ilaw nito. At ito naman yung kanyang yellow light. Ito ay may wattage na 27 watts sa white at saka sa yellow. At pagdating naman ito sa kanyang mix or combination light, ito ay meron na lang wattage na 25 watts per bulb. Isang bulb lang po yung ginagamit natin dito sa ating testing. Sunod naman natin ang Pamela Mini Driving Light. Ito ay may 60 watts at may presyo na 1,200 pesos. Ito ang itsura ng kanyang white light at ito ay may wattage na 30 watts. At pagdating naman sa kanyang yellow light, ito ay may wattage din na 30 watts. At pagdating naman sa kanyang mix or combination light, ito ay may wattage na lang na 29 watts. Maliit lang yung drop ng wattage nito. At ang ating panghuling i-compare sa G-Star, ito yung Zenlo M1, 30 watts. Ito ay may price na 1,200 pesos. Ang white nito ay merong 15 watts per bulb. Ganon din ang kanyang yellow light. Ito ay meron din na 15 watts per bulb. At pagdating sa kanyang mixed light or combination light, ito ay bumaba na ng 14 watts sa isang bulb. Ginawan ko ng side-by-side comparison ang ilaw ng G-Star versus Zenlo para mas makita nyo yung pagkakaiba nila. G-Star yung nasa ibabaw at Zenlo yung nasa ilalim. Ganyan kalaki yung diferensya sa laki ng ilaw ng G-Star compared kay Zenlo M1. Pero kung mapapansin ninyo, dahan-dahan kong itinawid yung ilaw ng Zenlo sa ilaw ng G-Star. Mas maliwanag yung ilaw ng Zenlo. Ito naman yung yellow light ng G-Star at ng Zenlo M1. Ganun pa din kalaki yung diferensya sa laki ng ilaw ng G-Star compared kay M1. Pero sa tingkad at sa liwanag ng ilaw, mas matingkad ang ilaw ng Zenlo. Kitang-kita naman habang tinatawid ko pababa yung ilaw ng M1. Ito naman ang comparison sa ilaw ng G-Star at ng Pamela Mini Driving Light. G-Star yung nasa ibabaw at Pamela naman yung nasa ilalim. Sa tingkad ng ilaw, mas maliwanag ang Pamela. Pero sa lapad at sa laki, mas malapad ang G-Star. Ito naman yung kanyang yellow light. Kung mapapansin ninyo, mas matingkad pa rin talaga ang ilaw ng Pamela. Nadadaan lang talaga sa lapad at sa laki ng G-Star. Pagmasdan yung maigi yung ilaw ng Pamela habang tumatawid sa ilaw ng G-Star. Kahit halos same sila na 30 watts per bulb, magkaiba pa rin ang liwanag na binubuga ng Pamela. Ito naman yung pinagsabay na mixed light. Pamela yung nasa kaliwa at G-Star naman yung nasa kanan. Magkaiba sila ng kulay ng low. Yellow yung sa G-Star at white naman sa Pamela. Panalo pa rin talaga sa lapad ng ilaw ang G-Star. Ito naman yung pinagkaiba ng M1 sa G-Star. M1 yung nasa kaliwa at G-Star naman yung nasa kanan. Halos doble yung laki ng ilaw na nasasakop ng G-Star. Lux meter testing naman tayo para mas makita natin kung sino ba talaga ang mas maliwanag sa tatlong ito. Unahin natin ang G-Star Mini Driving Light version 3. Ito yung kanyang white light. Ito ay umaabot ng 2,380 lux. Yan po ay para sa white light. Single bulb lang po yung ginagamit natin dito.
At pagdating naman sa kanyang yellow light, ito ay umaabot na lang ng 1,800 lux. Yan po ang reading na binibigay galing kay G-Star. Sunod naman natin itong Pamela Mini Driving Light. Ito yung kanyang white light. At ito ay merong reading na nasa 3,090 lux. Yan po ay para sa white light. Single bulb lang po yung pinapagana natin dito. At pagdating naman sa kanyang yellow light, kay Pamela Mini Driving Light, ito ay umaabot ng 2,650 lux para sa single bulb ng yellow light ni Pamela. At ito naman yung sa Senlo M1 na 30 watts sa dalawang bulb. Ito yung kanyang lux sa single bulb na 15 watts. Ito ay nasa 3,500 lux para sa single bulb na nasa 2 meters ang layo. At yung kanya namang yellow light sa 2 meters din na layo, ito ay merong 3,200 lux sa single bulb na yellow light ng Senlo. Ginawan ko lang ng sunod-sunod na comparison or lux testing itong G-Star, itong Pamela, at saka yung Senlo. Para mas makita natin ng sunod-sunod yung pinagkaiba nila in terms sa liwanag sa pamamagitan ng ating lux meter. Unahin natin itong si G-Star. Ito ay merong 2,400 lux para sa kanyang white light. Ito namang si Pamela. Ito ay merong 3,100 lux para naman yan sa kanyang white light. At pagdating dito kay Senlo na 15 watts, pinakamababang wattage sa kanilang tatlo, ito ay merong 3,500 lux. Yan po yung ilaw or yung lakas ng ilaw ng tatlo. Pagkatapos ng sunod-sunod na test sa white light, dito naman tayo sa yellow light. Ito yung sa G-Star. Ito ay merong 1,800 lux. Yan po yung liwanag na gine-generate ng G-Star. At sunod naman natin, yung sa Pamela Mini Driving Light. Ito po yung merong 30 watts. Ang kanyang lux ay umaabot ng 2,600 lux para sa single bulb na yellow light ng Pamela. At ang ating pangatlo, ang pinakamababang wattage sa kanila, ang Senlo M1 na may 15 watts. Ito ay merong 3,200 lux. Dito makikita nyo na hindi makukuha lahat sa wattage ang liwanag na ibinubuga ng MDL. Bago ako magpatuloy sa ating road test, ipapakita ko lang yung sample ng ilaw ng G-Star kapag nasa gilid ka ng motor. Ito yung low light ng G-Star, yung kanyang yellow. Ito yung merong 1,800 lux. Sunod naman natin yung kanyang white light, yung merong 2,400 lux. Ito yung kanyang sample pag nasa kalye ka na. At yung kanyang mixed light or yung combination light ng white at yellow. Ito na ang ating G-Star Mini B3 road test review. Ito yung kanyang white light. Hindi ganun kaliwanag yung white light nito. Pero pagdating sa yellow light, dun mo ma-appreciate yung mini driving light na to. Maganda ang buga kahit 1,800 lux lang yung yellow light nito. Iba pa rin kasi talaga ang datingan pag yellow light ang ginamit mo, low sa kalye. Mas matingkad itong gamitin compared sa white light, lalo na kung mababa yung lux nito. Pero kahit mababa yung lux ng yellow light ng G-Star, medyo maganda at malapad ang binubugang ilaw nito. Kahit pagdating sa kanyang mixed light, mas ma-appreciate mo pa rin yung kanyang yellow light. Dahil pagdating sa kanyang white light ay medyo malamlam na ang kulay nito.
Dahil kahit 2,400 lux yung binibigay ng kanyang white light, ito ay malamlam. Ang kulay pagdating sa kalye, hindi siya ganun kaliwanag. Dahil siguro sa kanyang cut-off, medyo sabog yung ilaw ng G-Star. Medyo malapit lang kasing tignan yung kanyang yellow light, kaya umaangat yung liwanag nito. Hindi kagaya ng kanyang white light na pangmalayuan na, kaya halos wala or mahina ang buga nito. After ko pong i-road test si G-Star, napansin ko pong napakainit ng balas nito. Umaabot po ito ng 70 degrees Celsius, napakainit po, nakakapaso. At yung kanyang lux, napansin ko po na ito'y bumaba. Bumaba ng 400 lux. Yung kaninang 1,800, ito ngayon ay nasa 1,400 lux na lang. Bumababa ang liwanag ng G-Star. Bukod pa doon ay nagkakaroon ito ng sobrang init na balas. Medyo nakakabahala lang dahil sobrang init niya. At wala pang 1 oras ko itong ginamit sa aking road test. Maging mapanuri po kayo sa mga bibilhin yung mini driving light, kagaya ng mga balas na to, dahil ito po ay mga nakatago na. Hindi na po natin ito makikita at mahahawakan. Dahil madalas po binabalot pa ito ng tape. Ganun po sila or minsan kahit kami mag-install nito. Kaya mas maging maingat po tayo. Buti na lang at medyo napansin namin at nahawakan. Kaya nagawan ko agad ito ng video. Gagawan din natin yung ibang mini driving light kung same lang ba sila ng sitwasyon. Kung umiinit din ba ng sobra yung kanilang mga ballast. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po ay nagustuhan nyo po ito. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, at subscribe. God bless po at ride safe sa inyong lahat.